nagsimula ako, maraming naniwala. Maraming nagtiwala hanggang sa maraming sumuporta. Kaya, ayun, nagtuloy-tuloy. Sa mundo kung saan hindi marinig ang kanilang tinig, isang komunidad na puno ng potensyal, ngunit kulang sa pangangailangan. Ngunit merong isang taong sa simpleng paggawa ng kabutihan ay nakapagbibigay ng pag-asa para sa marami. Kilalanin natin mula sa Oriental Mindoro si Sir Ken P. Red, mas kilalang The Good Mangyan, ay patuloy na ginagawa ang pagtulong at pagdamay sa kapwa kung saan ang pag-asa ay natutuklasan ng mga nangangailangan. Nangangalati pa lang tayo ng biyahe. Malayo. Punta natin. Bagamat napakalayo ng aming pupuntahan, sa mga sandaling yun, habang kami nasa paglalakbay, hindi ko maiwasang maitanong sa aking sarili, bakit nga ba ito ginagawa ni Sir Ken? Marahil ang sagot, may mga taong naghihintay sa kanya upang tanggapin ang taos-pusong tulong. Aming paglalakbay papunta sa isang destinasyon ay paalala ng mga hamon na hinaharap ng marami araw-araw. Bawat kilometro ay nagdadala sa amin sa isang komunidad upang magbigay muli ng panibagong pag-asa. At nang marating na namin ang dulo ng ilog, ang mga ngiti na sumalubong sa amin ay higit pa sa simpleng pagtanggap. Ito ay patunay na sa bigtilang makitang muli si The Good Mangyan. Gutom na kayo? Ha? Narito po kami ngayon sa kasama yung grupo ni Sir Ken. Ito na po. Ihatid po namin yung mga ibibigay na tulong sa mga kamangyanan po natin. Hindi mo isipin yung pagod, hirap, talaga naman. Pag nakita mo yung ngitik pa lang ng mga tao na nandoon, ay talaga mapapagod lahat ng pagod mo. Yung experience is sobrang saya kasi napakalaking pribilehiyo na makapaglingkod sa mga ganong mga tao, lalo na kapag nag-inyaya sa'yo ay si Sir Ken pa. Talagang nakakatuwa at talagang nakaka-enjoy na hindi mo isipin talaga yung sobrang pagod at hirap na lalakarin mo talaga. Ilang sandali pa, narating na namin ang Naswak, Habutuan, Bangon Elementary School. Sobrang sarap tulungan ng mga ganong tao. Bukod pa doon, mga katutubo natin, kapwa-tao natin sila. Kasi Sir Ken po ay napamahal na talaga po sa mga batang ganon. Yun po yung mga ginagawa niya. Sobrang hirap. Kala ko nga madali, sobrang hirap palang tinatakan ko Sir Ken. Tinitingnan natin, Parang tinitingnan natin, parang okay lang. Pero pag sa likod pala ng camera, sa likod ng camera, sobrang hirap. hirap pala. Ang bawat paglalakbay ay may kakibat na hamon.
Ngunit sa pagtawid sa balakid na ito, mas lalo tayong nagiging malakas. Ano pong pakiramdam sa lugar? Nakakatulong tayo. Sila naman talaga yung dapat na deserving na tulungan kasi sila talaga yung mga masigit na nangangailangan dito sa atin. Kasi bukod na sa malayo yung kanila, mahirap mapuntahan, sila pa yung kulang sa mga pangangailangan. Kaya kahit pa paano, maliit o malaking halaga yung binibigay natin, ina-appreciate nila. Kaya kumbaga, dito ako nag-focus sa mga katutubo natin kahit kasi maliit na bagay na yung binigay mo, napakasaya ng nila. Kaya masarap balikan, masarap silang balikan. Kalusugan at koneksyon. Ito ang pundasyon na ginagawa ni Sir Ken sa kanyang pagtulong. Ang bawat pagkain at simpleng palaro ay paraan upang magbigay lakas, inspirasyon at pag-asa sa mga kabataan. Yung mga ganitong outreach, ginagawa ko yan 2 to 3 times a month. So kung pwede nga lang araw-araw, pwede kong gawin eh. Siyempre hindi kaya ng oras, hindi kaya ng at siyempre yung sa unang-una sa lahat, sa budget kasi. Yung sa budget kasi, pagdating sa budget, sariling bulsa ko din talaga ginagastos ko dito. Kung may mag-sponsor, di maganda, pero hindi pa rin talaga naiwasan yung sarili mong pera yung nagagastos mo. Pero ganun pa man, masaya. Siguro napipigyan natin. Oo, hindi na ba kasiyahan, kundi pag-asa. Oo, tuloy-tuloy pa sir, katulad dito. Wala naman tayong pinipiling lugar eh. Ito, katulad dito. Ito yung mga lugar na mahirap talagang abutin. Wala naman tayong pinipiling mga kasama dito sir eh. Sobra sir, pero alam mo sir, kahit alam mong kulang sila dito sa lugar nila, masaya at kontento sila kung anong meron sila. Habang natatapos ang araw, hindi lang alaala ang naiwan ni Sir Ken, kundi pag-asa at pangakong ipagpapatuloy ang mga bagay na nasimulan. Totoo lang sir, nung nakaraang isang linggo, nasira talaga itong lugar na ito dahil nga sa sobrang takas ng ulan at sobrang laki ng tubig. So, bumagsak ito. So, sariling gawa nilang nila ito. Katulad ko mga kawayan. Pinagdudulog lang. Sana nga may makapanis-panis sa kanila at mabigyan pa rin sila ng magandang daan. Lalo na sa mga produkto nila kasi yung talagang pinakang pamumuhay din nila dito eh. Kasi parang sa balita ako, Oo, kung napanood yung kay Cara David kasi gumagamit sila ng balsa o yung salbabida. So pinapaanod nila ng humigit na 1 oras. Yung saging, nauna muna yung saging ha. Nauna pa yung saging kaysa dun sa may-ari. Oo. Kung may tuloy sila na maayos, makakadaan ng sasakyan at saka maihahatid nila ng maayos mga produkto nila sa bayan. So
So kahit pa paano, maganda yung kita nila sa araw-araw. Makakain sila ng bigas. Hindi katulad ganito, sir. Ang pagkain talaga nila dito, bundo. Alam mo yung bundo, sir? Yung bundo, isa siyang uri ng mga root crops. O sa atin, tawag sa Tagalog, mga Singapore. Singapore. Alam mo yung adanasin pa ng ating mga katutubo bago nila maibaba yung produkto nila. Ultimo centavos lang yung halaga. Tapos ganito pa kahirap yung mga daanan. Kita naman natin yung pinagkuhanan ng mga produkto nila, sobrang layo pa. Ayan. So katulad nito, Galing itong oo. Bihira kasi parang isang beses lang ata ito sa isang taon. Oo. Yan, durian, rambutan. Magkano ang kilo, sir, ng mga ganyan? 15. Diba, mura. So, binibenta nyo dito sa bayan. 15. So, ito na yun. Isa sa mga pamumuhay ng ating mga katutubo, pinapatuyo muna nila yung mais. Kasi pag ganitong, mas mahal. Oo, pag ganitong tuyo na. Ayan, Alam mo tayo. Minsan, hindi pa natin naubos yung pagkain natin. Pero, alam mo yun, sila, hirap pa sa pagkain. Mahalaga sila makatikim talaga ng bigas sa isang beses sa isang buwan. Intento na nga sila kung anong meron sila eh. Oo. Hindi man ganun kalaki yung tinutulong ba natin, sir, at least kahit papaano, hindi sila nakakalimutan ng tao. Oo. Kumbaga tayo, pakita din natin sa kanila, nag-i-exist pala yung mga ganitong tao. Hindi sila nakakalimutan. ano pong magiging reaction ng mga natin? Siyempre sobrang saya nila kapag alam nila may mga darating na bisita. Naghahanda agad sila. Pero pag alam na may mga magpapakain, may mga magdadala ng mga relief goods. Oo. At saka ang kagandahan pa dun, sir, alam mo yun, kapag may mga ganitong bisita, katulad natin, binigyan tayo ng mga prutas. Ibibenta nila dapat, pero ibibigay na lang sa atin. Nung binibigyan mo sila ng pera, hindi ganun sila, Hindi. Kumbaga, pag alam nilang, galing sa puso nila, wag, hindi mo kailangan bayaran. Kasi galing to sa puso, ganyan. Kasi, ang maganda yung pinakita mo, maganda rin yung pakita sa'yo. Diba? Kung sa ganito naman, bihira tayo manghingi ng tulong. Kung may magbigay ng tulong, mas maganda. Akin lang, ginagawa ko din ito, hindi para sa akin, kundi para sa lahat naman, para hikayatin natin, lalo mga kabataan na kahit alam mo, sinasabi ko nga lagi na kahit wala ka sa posisyon, wala ka sa politika, kahit simpleng tao ka, wala kang pera, kaya kang tumulong. Kasi ako, nagsimula din ako sa wala akong pera. Kumbaga, nung nagsimula ako, maraming naniwala, maraming nagtiwala, hanggang sa maraming sumuporta. Kaya, ayun, nagtuloy-tuloy. Sa bawat pagtulong sa kapwa, layunin ni Sir Ken na maabot ang mas marami, magbigay ng inspirasyon at lumikha ng pangmatagalang pagbabago. Kapag magkakasama, mas malakas tayo. Kapag magkakasama, makakabuo tayo ng mas maraming pag-asa. Ako si Jackie Baltasar at ito ang Kuya Jack Art TV.